Ang Pilipinas ay isang bansang pinagpala ng kalikasan. Napapaligiran ng dagat, mayamang lupa, at hanging nagbibigay buhay. Sa bawat isla ay may kwento ng kabuhayan, at sa bawat bukid ay may pag-asa ng ani. Sa loob ng mahabang panahon, naging mapagbigay ang kalikasan sa sambayan ng Pilipino. Ngunit sa mga nagdaang taon ay may mga pagbabagong hindi na maikakailan. Mas mainit ang araw, mas pabago-bago ang ulan, at mas madalas ang mga bagyong hindi lamang sumisira ng mga tahanan, kundi pati ang mga kabuhayan. Sa bahaging Luzon, sa lalawigan ng Cavite, kinalala ang City of Carmona bilang Smart City noong December 2021 at naging isang new and youngest city in the Philippines noong July 8, 2020. Maraming parangal na ang tinanggap ng lungsod ng Carmona bilang pagkilala sa mahusay nitong pamamahala at malasakit sa kalikasan. Noong 2016, kinilala ang Carmona, Cavite bilang isa sa mga nagwagi sa kauna-unahang Climate Adaptive and Disaster Resilience Auckland Awards. Isang programang nagbibigay parangal sa mga lokal na pamahalaan na nagpapatupad ng epektibo at makabagong hakbang sa pag-angkop sa pagbabago ng klima at sa pagbawas ng panganib dulot ng mga sakuna. Sa mga nagdaang taon, patuloy pang pinatunayan ng lungsod ng kahusayan nito sa pamamahala. Kamakailan, kinilala rin ang Carmona bilang top performing city sa ilalim ng DILG Subaybayan Awards. Isang parangal na nagbibigay pugay sa mahusay at transparent na pagpapatupad ng mga proyektong pang-infrastruktura habang isinusulong ang mga pananagutan at aktibong pakikilahok ng mamamayan. Ang mga pagkilalang ito ay natanggap ng lungsod noong 2024 at 2025. Smart City Industrial Hub. Pero pagdating sa climate change, gaano nga ba katalino ang mga plano ng ating LGU dito sa Carmona? Meron tayong LCCAP. Pero ang tanong, kamusta ang implementation? Sa dami ng mga bagong factory at subdivision sa bayan, napapatupad ba ito ng maayos? Ngayon ay ating makapanayam si Mr. Enad Diaz, isang Kaido officer na aktibong humahawak ng mga programang may kaugnayan sa kalikasan at climate action dito sa lungsod ng Carmona. Maaari po ba ninyo ipakilala ang inyong sarili at ikwento ng maikli ang inyong ginawa sa LGU pagdating sa usaping pangkalikasan? Okay. Magandang umaga, magandang araw sa lahat. Ako si Leonard Daniel M. Diaz, ang Officer in Charge ng Community Affairs and Youth Development Office at ang focal person ng Local Council for the Protection of Children. Currently, ako ay 10 taon nang nagtatrabaho sa City Government of Carmona. So pagdating sa iyong katanungan hinggil sa programa ng aming opisina pagdating sa kalikasan, marami na kaming na-implement na katuwang ng mga programa tulad na lamang ng Ready, Get, Set, Grow. Ito ay backyard gardening na isinusulong namin noon way back pa sa pamamagitan nga ng mga iba't ibang organisasyong pangkabataan dito sa City of Carmona. Karanasan sa LGU, anong pagbabago sa klima o kapaligiran ang pinakakapansin-pansin na naranasan ng Carmona nitong mga nakaraang taon? Actually, di lang naman tingin ko sa Carmona nararanasan. Sa buong mundo, nararanasan natin yung pagbabago-bago ng panahon na kung kailan dapat malamig, mainit siya. Kung kailan dapat mainit, malamig siya. O kaya naman sobrang init na nararanasan. Yun nga, tulad na nabanggit ko, hindi lang nangyayari yan sa buong Carmona, kundi sa buong mundo nararanasan natin.
ano po ang iyong konkretong programa o hakbang ng LGU upang tugunan ang mga isyu? Ayan. Pagdating sa programa, yung tulad na bagit ko kanina, meron kaming Ready, Get, Set, Grow sa opisina namin. Pero sa programa ng city government, nakita naman natin, pinapaigting ng ating city mayor ang tamang pangangasiwa o pagsisegregate ng mga basura. Nang sa gayon, kumbaga hindi tayo nakakadagdag sa pangkalahatang mga dumi o kalat sa buong lugar natin. So sa pamamagitan ng pagsisegregate ng maayos ng basura, ay kumbaga nami-minimize natin o nare-recycle natin yung mga dapat ma-recycle at marami ring mga hakbang ang ating Senro, ang City Environment and Natural Resources Office upang tugunan din ang ating mga problema pagdating sa basura. So sa pamamagitan nga nito, information dissemination sa lahat ng barangay, natitiyak natin o sa enforcement din ng mga barangay, natitiyak natin na maayos na napapangasiwaan ang mga basura sa ating komunidad. Paano niyo po hinikayat ng LGU ang pakikilahok ng mga mamamayan at barangay sa pangangalaga ng kalikasan? Ayan, hinihikayat sa pamamagitan nga ng mga dialogo, yung kanilang sa pagpupulong nila, talagang mismong si City Mayor ang nananawagan sa lahat ng mga barangay, lahat ng mga mamamayan na makaisa sa programa pagdating nga sa pangangalaga ng kalikasan. Kasi kung nakita nyo, kumbaga kahit tayo ay city na, isa tayo sa may pinakamalinis na hangin sa buong Southeast Asia dahil yan sa yung kahit papaano ay talagang naiibsan natin at nagagawa natin na solusyon yung mga usapin ng pangangasiwa sa basura. At talagang malinis talaga tayo dito dahil yun yung ayaw ng ating punong lungsod, yung madumi yung ating mga lugar at yung malangaw, yung mga ganyan. So talagang every time, tuwing may pagkakataon, nagsasagawa tayo ng mga clean-up activities kasama ng iba't ibang partners ng mga CSOs, mga NGOs at yung ating mismo mga kawani ng pamahalang lungsod. Sa inyo pong pananaw, ano po ang pinakamalagang mensahe na nais niyo pong ipaabot sa mga mamamayan ng Carmona tungkol sa pangangalaga sa kalikasan? Ayan. Ang ating lungsod ay kumbaga tayo ay papausbong na lungsod sa buong Pilipinas. Ah, kahit tayo ay tinatamasa na natin ng progreso, talagang dapat magsimula tayo dun sa bahay pa rin natin na ayusin natin yung mga basura, tiyakin na itatapon natin sa tamang tapunan yung mga basura na ating kinokonsume, na parang kahit tayo ay isang progresibong lungsod, nakikita pa rin natin na responsable yung mga tao at talagang napapangalagaan yung ating kalikasan sa pamamagitan nga ng simpleng pagsisegregate ng mga basura. Kaya sundin natin yung mga panuntunan ng Republic Act 9003 o yung Ecological Solid Waste Management Act nang sa gayon ay makatulong po tayo para sa mas maganda pa at mas maayos na City of Carmona. Sa Carmona, ang kalikasan ay may pag-asa. Mga pinatutupad ng LGU ang mga programa para sa kalikasan sa buong Luzon. May isa pang grupo na nagbibigay buhay sa mga ito. Sa barangay level, ang kabataan. Ating alamin kung paano nakikilahok ang SK sa pangangalaga ng ating kapaligiran. Ako si Franz Lawrence Oquindo, SK Chairperson ng Barangay Trust. Nasasangkot ang mga sangguniang kabataan ng Carmona sa pangkalikasang proyekto katulad ng Weekly Cleanup Drive at Hapag. Ang Hapag ay nangangahulugang halina't magtanim ng prutas at gulay. Ang Weekly Cleanup Drive ay itinadaos tuwing Sabado, linggo-linggo. Isa sa mga isyong pangkalikasan ang nakakaapekto sa aming barangay ay ang kakulangan sa kaalaman tungkol sa waste segregation.
Isa sa proyektong inilungsad ng SK ay ang KKK o Katipunan sa Kalinisan ng Kalikasan. Ito ay ang paglilinis linggo-linggo sa aming barangay. Nahihikayat namin sila na mag-segregate dahil meron nitong kapalit na bigas sa aming barangay, katulad ng yung sa project na basura at palit bigas, na hinihikayat na mag-ipon ng mga plastic bottles at iba pang recycled materials. Ito ay ang hapag o halina't magtanim ng prutas at gulay. Dahil pwede silang makinabang dito, pwede rin silang magtanim or mag-harvest ng mga itinanim nila. Hinihikayat ko ang mga kabataan na makiisa na pangalagaan ng kalikasan upang ang mga susunod na henerasyon ay makinabang pa. Sa Carmona, ang kalikasan ay may pag-asa. Sa bawat kwento ng init, ulan at pagbabagong dala ng klima, malinaw na ang climate change ay hindi na isang babalang nasa papel lang. Ito ay nararanasan sa mga komunidad, sa kabuhayan at sa araw-araw na pamumuhay ng bawat Pilipino. Sa lungsod ng Carmona, ang climate action ay hindi lamang nakapaloob sa mga plano at dokumento. Ito ay makikita sa mga programang ipinatutupad, sa mga taong patuloy na kumikilos, at sa mga simpleng hakbang na unti-unti nagiging bahagi ng kultura ng lungsod. Ang climate change ay isang hamon na walang pinipili. Maaari itong makaapekto sa lahat. At ang bigat ng epektong ito ay mas lalong nagpapahirap sa mga komunidad na umaasa sa kalikasan. Sa kabila nito, ipinapakita ng mga lokal na inisyatiba na may magagawa tayo, na ang pag-angkop at pagkilos ay nagsisimula sa kaalaman, disiplina at pakikilahok. Tunay na pagbabago ay hindi agad sukat sa bilis na resulta, kundi sa tibay ng pundasyong binubuo, kapag ang bawat isa ay may ginagampan ng papel. Sa uli, ang kinabukasan ng klima ay salamin ng ating mga desisyon ngayon. At sa bawat takbang tungo sa pangalaga ng kalikasan, may pag-asang naiiwan para sa susunod na henerasyon. If I get to